Wait, kailangan mo to. Dahil marami sa atin ay kabisado ang talata tungkol sa buong baluti ng Diyos, the whole armor of God in the book of Ephesians chapter 6 verse 10. Pero hindi natin lubos na nauunawaan ang tunay nitong kahulugan. Ay mga kapatid, tandaan natin, ang laban natin ay hindi laban sa laman at sa dugo. Hindi tao ang kalaban. Kaya kung minsan, nagugulat tayo na bakit ang bilis nating mairita, bakit madali tayong magalit at mapuot sa kapwa. Dahil hindi natin nakikita ang tunay na pinanggagalingan ng laban. Dahil hindi natin suot ang tamang balute, the whole armor of God. Kaya dapat nating unawain ng mabuti ang bawat bahagi nito. So, panguna, the belt of truth, ang sinturon ng katotohanan. Ito ang pundasyon. Kapag hindi natin alam ang katotohanan, madali tayong malinlang. Kaya minsan, nagiging mapaghusga tayo, naniniwala tayo sa maling akala, at nadala tayo sa chismis. Iyon ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang relasyon natin dahil wala tayong kapit sa katotohanan. Now, pangalawa, the breastplate of righteousness, ang balote ng katuwiran. Pinoprotektahan nito ang puso natin. Kapag wala ito, ang puso natin madaling mapuno ng galit, inggit, at sama ng loob sa kapwa. Kaya napapansin natin, mabilis tayong masaktan at manakit dahil hindi nababantayan ang puso natin sa tamang pamumuhay. Pangatlo, the shoes of the gospel of peace, ang panyapak ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ito ang nagbibigay ng katatagan at kapayapaan sa ating lakad. Kapag wala ito, dala natin ang gulo saan man tayo pupunta. Kaya minsan nagiging sanhi tayo ng alitan, hindi ng kapayapaan. Dahil wala tayong dalang mensahe ng kapayapaan. At ito ay napaka-delikado. Dahil sabi sa Matthew 5:9, blessed are the peacemaker, for they shall be called the sons of God. Ang paghatid ng kapayapaan ay isang selyo na tayo ay anak ng Diyos. Now, pang-apat, the shield of faith, ang kalasag ng pananampalataya. Ito ang panangga laban sa duda at takot. Kapag mahina ang pananampalataya natin, tinatamaan tayo ng insecurities, pangamba, at overthinking. Kaya madalas tayong mag-react ng mali dahil hindi natin napipigilan ang mga palaso ng kaaway. Now, panglima, the helmet of salvation, ang helmet ng kaligtasan. Pinoprotektahan nito ang ating isipan. Kapag hindi malinaw sa atin ang ating identity kay Kristo, nagiging magulo ang isip natin. Kaya nagdududa tayo sa sarili, nawawalan ng pag-asa, at minsan pati ang Diyos kini-question natin. Dahil hindi natin naiintindihan ang kaligtasan na meron tayo. Panglima, the sword of the Spirit, the Word of God, ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. Ito ang ating sandata. Kapag wala ito, wala tayong panlaban sa kasinungalingan ng mundo. Kaya madali tayong matukso, madala sa emosyon, at madala sa maling desisyon. Dahil wala tayong ginagamit na salita ng Diyos para lumaban. Kaya nga, kailangan natin ang buong balute ng Diyos, the whole armor of God. Dahil ang laban natin ay hindi pisikal. Hindi ito laban sa tao. Kaya hindi solusyon ang galit, sigaw, o paglayo sa Diyos. Ang kailangan natin ay spiritual na proteksyon at sandata, which is the Word of God. Kaya sa tuwing nakakaramdam tayo ng inis sa kapwa, tandaan natin, hindi siya ang kalaban. Baka lang may bahagi ng balute ang hindi natin nasuot. Tandaan din natin na ang buong balute ng Diyos ay hindi lang sinusuot kapag nakakaramdam tayo ng peligro. Ito ay sinusuot araw-araw. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos para maging kampante, kundi tinawag tayo ng Diyos para lumaban sa digmaan ng madilim at makasalanan na mundo. Kaya nga sabi, fight a good fight
of faith. Now always remember, Jesus loves you and I love you too. Sayonara.